Muli tayo ay nagbabalik para talakayin ang naging buhay ni Dr. Rosel Laurel. Hindi natin maiiwasan na end the end ang maraming mga Pilipino turing sa kanya ay taksil sa bayan. Pero dito sa mga naging discussion natin ay do hope you're able to follow. Nakita natin, di ba, even that time of presidency, ano bang ginawa ni Dr. Rosel Laurel? Di ba nga napag-usapan natin nung tanungin ang presidency, ginawa nila yung constitution and even accepted the position of president because they believe na matutulungan niya yung bansa para magkaroon ng kalayaan, para magkaroon ng yung inaasam natin na paglaya from our colonial master. So ngayon, kung babalikan pa natin yung mahabang previous discussion, na ipakita naman, di ba, on how Rosel Laurel should na meron siyang moral integrity, meron siyang honor as a person. Dun pa lang sa recommunicate, di ba, napaka-importante nga makita natin yung mga credential and of course yung personality ni Dr. Rosel Laurel na pinapangatawanan niya yung mga sinasabi niya and is to ground dun sa mga kaso or dun sa mga issue na sumubok sa kanya honor as a Filipino, as a government official bago pa dumating yung mga hapon. Di ba, kahit malaki ang utang na loob niya noon kay Governor Woody, prestigious position sa government, mas pinili niya ang umalis kaysa manatili sa isang korap na pamamalakad. So ngayon, going back dun sa Japanese period, kung babalikan natin nung ginawa nila yung constitution and then maging presidency Rosel Laurel, kahit pinipilit siya ng mga Hapon na payagan yung mga conscription or yung pagsundalo dun sa mga Pilipino para labanan yung mga Amerikano, ang mga Amerika, hindi pumayag si Rosel Laurel na ng hanggang dulo dahil alam niya na marami ng mga Pilipino yung mga napahamak at marami ng mga Pilipino yung namatay noong 1942 na dumating yung mga Hapon dito at tinalo yung mga Amerikano. And kung titignan din natin doon mga naging discussion natin, tinulungan ni Dr. Rosel Laurel yung mga Pilipino na somehow magkaroon ng pagkain, yung iba natulungan ng mga lupa, magkaroon ng functioning ng governor. Kahit pa na ongoing pa yung digmaan at kahit pa nandun yung threat na baka mapahamak siya dahil sa ginawa niya at mabigyan siya ng parusa ng mga Hapon. So ngayon, kung makikita natin dito, I think nalagay sa napakahirap na sitwasyon si Dr. Rosel Laurel na kailangan niya na talagang makipaglaro sa sitwasyon at mag-ingat sa mga bawat curve na ibabagsak ni Dr. Rosel Laurel na pwedeng magkaroon o pwedeng mag-backfire sa di ba? I think sigurado kung pag-uusapan natin yung destiny o whatever na the perfect person to carry that burden is Dr. Rosel Laurel. Dahil nakita naman natin, di ba, yung personality ni Dr. Rosel Laurel, yung pagiging honorable, na yung pagiging nagkakaroon niya ng moral integrity would make him worthy para i-carry yung challenge na yan na itataguyod yung bayan, itaguyod yung mga nagaganap na hindi maganda sa ating bayan o hawakan yung isang napaka-importanting position despite dun sa negativity na maaaring ibunga after nung pananakop ng mga Hapon sa atin. I think there is no better person to hold that position except for Dr. Rosel Laurel. Makikita natin sobrang importante ng naging role ni Dr. Rosel Laurel, and I think if it was any other person, baka hindi niya nasikmura o hindi niya kinaya yung mga ginawa na sakripisyo ni Dr. Rosel Laurel para sa bansa. So now, I think malaking indication din para sa legacy ni Dr. Rosel Laurel yung para sa pagkakapanalo niya as senador. Dahil siguro naman kung ayaw ng mga tao kay Dr. Rosel Laurel, hindi siya mananalo o
mananalo sa Senado, di ba? Hindi siya makakabalik at hindi siya makakagawa ng mga batas para sa Senado, di ba? Ngayon, kung makikita nyo, it is very important din sa na ma-point out natin ano nga naging takbo ng pag-iisip ni Dr. Jose Laurel dun sa issue ng taksil or bayani na yan. Kung titignan natin, si Dr. Jose Laurel wanted to clear his name after the Japanese went dito sa Pilipinas at nakabalik na ang kalayaan natin. Nakuha natin yung kalayaan natin, di ba? Kung babalikan nyo, nagkaroon siya ng prison case and he really wanted to different themselves, but unfortunately was not able to do so because Rojas granted them amnesty, but sa kabuuan, kung titignan nyo, Dr. Jose Laurel is very eager na napatunayan niya yung kasalanan, napatunayan na wala siyang kasalanan.